Sa video na itong kumakalat sa Facebook ay si Sian Gaza na umano'y galit na galit kay Francis Leo Marcos tungkol sa hamon na ipinaparating niya sa mga mayayaman sa Pilipinas. Sa unang mga minuto ng video ni Sian Gaza ay ipinapaliwanag niya ang gagawin niyang punto para kay Francis Leo Marcos na susunugin niya ang mga perang nagkakahalaga ng mahigit na 5,000 pesos pataas. Ang mga perang ito ay hindi Philippine peso, kundi ito ay galing sa Thailand at Vietnam. Ngunit alam naman niyang mali ang gagawin niyang pagsunog ng pera, pero bakit niya gagawin ito? Ano kaya ang naiisip nitong si Sian Gaza? Gagawin niya daw ito dahil gusto niya ma-prove ang point niya na tanggap daw niya ang hamon ni Francis Leo Marcos. Nasabi niya din na siya ay isang pugante o tinatawag na fugitive sa Ingles. Ang mga fugitive ay ang mga taong preso na nakawala o ang mga taong pinaghahanap ng awtoridad. Siya pa ay nagbiro tungkol sa April's Fool's Day na dapat ay panluloko lamang ang araw na ito. Ngunit ang sabi niya ay hindi siya fool dahil gusto niya talagang makita ng viewers ang punto ng gagawin niya sa video na ito. Sinabi din ni Sian Gaza kay Francis Marcos na hindi siya puro salita lamang. Siya ay isang tao na kapag sinabi niya, gagawin niya talaga ito. Hindi lang daw puro kwentuhan. Ang tinitira yata ni Sian Gaza ay ang puro salita ni Francis Marcos tungkol sa mayayaman na dapat sunugin na lang nila ang pera nila kesa nakatambay lamang ito sa kanilang bangko. Nang inumpisan niyang sunugin ang mga perang ito, nabanggit niya sa sarili niya na isa siyang taong ginagawa ang isang hamon kapag siya ay hinahamon. Hindi lang daw puro kwentuhan at puro dada. Kinumpara ni Sian Gaza ang sarili niya kay Francis na parehas lang daw silang mayaman at mayabang. Ngunit ang sinabi nito kay Francis ay mas mayaman daw siya. Kaya siya ay saludo at respetado niya si Francis Marcos. At kung banggitin niya ang pangalang Marcos, parang may halong pang-asar kay Francis. Ika nga, ang sabi niya pa ay, "It takes one to know one." Ang matinding sinabi dito ni Sian kay Francis ay parehas daw silang scammer at may kaso. Ano kaya ang ibig sabihin niya dito? May alam nga ba siya tungkol kay Francis Marcos? Ngunit binawi niya ito nang sabihin niya na saludo siya kay Francis dahil ito ay tumutulong sa kapwa-tao sa kapanahunang nahihirapan ng bansa sa virus na kumakalat. At sinabi din niya na ginagamit niya lang ang social media para maka-impluwensya ng tao. Ayon kay Sian, tatlong matitinding pinagkaiba daw nila sa isa't isa. Unang-una ay si Sian daw ay pugante o fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Si Francis naman daw ay isang pugante din na nagtatago sa ibang pangalan. Totoo nga ba ito, mga kapatid? Pangalawa, si Sian daw ay isang totoong tao at si Francis daw ay isang peke dahil nagpapalit siya ng pangalan gamit ang pera na 350,000 pesos na bayad sa isang judge sa North Cotabato upang ilakad itong papeles para mapalitan ang kanyang pangalan at magpanggap na isang Marcos na related sa mga totoong Marcos. Si Francis daw ay isang panggap lamang na sinasabing CEO ng Marcos Group of Companies, pamangkin ni Marcos at iba pa. Pangatlo, kinumpara ni Sian ang mukha niya sa mukha ni Francis Marcos. Ginawa pa niyang biro to at nagdasal sa Diyos at humingi ng tawad dahil sa sinabi niya. Sabay tumawa siya. Nasabi pa niya na mas gusto pa niya na maging hampas lupa kaysa sa maging kamukha niya si Francis Marcos. Dinagdagan niya pa tungkol kay Senator Bongbong Marcos na positive ito sa virus at humingi pa ng regards. At humingi din siya ulit ng regards sa mga mamahaling sapatos ni Imelda Marcos. At doon na nagtapos ang kanyang video.
Sa lahat ng mga nakakapanood nito, ano sa tingin nyo ang mga sinabi ni Sian Gaza? Totoo nga ba lahat ito? Si Francis Marcos ba ay panggap lamang na tao? Talaga bang nagpapalit siya ng pangalan na Marcos para lang masabi na siya ay isang totoong Marcos? Kung ganun pa man, paano naging mayaman si Francis Marcos? Hindi kaya ay gawa-gawa lamang ito ni Sian Gaza dahil inggit siya kay Francis Marcos? Ano kaya sa tingin nyo mga kapatid? Huwag kalimutan mga kakwento kanto na mag-subscribe at hit the bell button upang ako na naman ay magkalat sa inyong mga wall. Sa susunod muling pagkikita at laging abangan ng mga panibagong kwento sa kanto dito sa channel na ito.